Paki-mute po at paki-record na rin po, Pastor Jess. Reminder lang po. Salamat po. Amen. Thank you po sa paalaala. Kasi alam nyo ba, etong edad ko na 62 ay marami na kami mga senior moments. Okay, so purihin po ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. I-ready ko lang po yung akin pong PowerPoint. Okay. Yan. Praise God. So, nung nakaraang linggo ay tinalakay natin in 2 weeks time, tinalakay natin yung regeneration. Hindi lamang po siya simple na idea na tayo ay na born again. Napakalawak ng ibig sabihin ng regeneration. Kasama rito yung idea na tayo ay nakaranas ng isang kapangyarihan. Naranasan natin kung papaano tayong buhayin ng Panginoon na mag-uli. Ang atin pong regeneration ay kasama doon tinatawag na resurrection. We have resurrected from the dead. At ang purpose, ang pinaka-main goal ng atin pong regeneration, ito po ay hindi lamang limited sa atin na mga hinirang ng Panginoon. Ang scope ng regeneration ay buong mundo. Ang ibig sabihin, si God i-recreate niya muli ang lahat ng bagay. Kung papaanong ang mundo, buhat nung nagkasala yung unang tao na si Adan, nadamay ang buong sansinukob sa kanyang kasalanan. Lahat ng decline, lahat talagang naapektuhan ng tinatawag na sumpa. So ngayon, yung pagdating ng Panginoong Hesus, yung kanyang inaccomplish sa kanyang first coming ay napakahalaga kasi doon na nag-start yung tinatawag na new creation o yung tinatawag natin na recreation. Inire-recreate ng Panginoon ang lahat ng bagay. Tatandaan niyo po mga kapatid, pag pinag-usapan natin ng recreation, hindi lamang po yung tayo ay babalik sa innocence tulad nung una si Eva at Adan. Hindi lang po doon. Far more glorious. Isipin niyo na lang po kay Adan, ang katawan niya ay panglupa lang. Hanggang doon lang panglupa. Pero yung katawan na ating tatanggapin sa Panginoong Hesus ay makalangit. So napakalawak ng scope ng kanyang biyaya sa atin. So, huwag natin kakalimutan mga kapatid yung katotohanan na every time that the Bible speaks about the cursed ones, tayo po yun. Tayo yung mga isinumpa ng Diyos dahil sa ating mga paglabag, dahil sa ating mga kasalanan. We are the cursed one. Walang isa man sa atin ang karapat-dapat, ang linaw po niya sa may Bible. Walang isa man sa atin yung the blessed one. At ito nga po yung problema natin whenever we read the Bible, nami-misinterpret natin siya. For example, sa Beatitude, blessed are the meek, blessed are the pure in heart. Yung inaakala mo yan na ikaw yan. No, that is Jesus Christ. Siya lang yung the only blessed one. Tayo, we are the cursed ones. Okay? Opposite Kaya nga isipin mo kapatid, nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay tumanggap ng napakalaking biyaya buhat sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yung pagpapala, yung blessings
ay dumaloy sa iyo. Kasi si Kristo yung the blessed ones. The blessed one. Ngayon mga kapatid, pag hindi nyo kasi alam ang katotohanan ito, malilin lang kayo ng mga prosperity preachers. Nasasabihin nila para pagpalain ka ng Panginoon, magbigay ka ng ganito, hindi mo alam na ikaw pala ay hinuhututan na pala. Pinaplunder ka na pala nitong mga bulaang propeta na ito. So ngayon, dapat yung maintindihan mga kapatid, ang dati nating kalagayan, we are the cursed ones. Pero dahil kay Kristo, the only blessed one, ay naiugpong tayo sa Kanya, dumalo yung pagpapala na yon sa atin hanggang sa ating henerasyon. Isipin mo mga kapatid, ang mga terminology ng Bible patungkol sa atin, tayo ay mga disobedient, mga patay sa kasalanan, sa paglabag sa Panginoon, tayo yung kinapupuotan ng Diyos, and yet nabago ang lahat ng iyon dahil kay Kristo. Dati, enemy tayo ng Panginoon, ngayon naging hindi lang friend Tayo ay tinanggap niya bilang mga anak niya. Inadapt tayo, bagamat dati tayo ay children of the devil. Yan po yung mga statement po ng Bible yan. So dahil sa Kanya, tayong mga patay nabuhay. Tayo na dating mga sons of disobedience, na wala tayong alam kung di labagin yung utos ng Panginoon, natutunan nating maging obedient sa tulong ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalatayang ito, hindi lang po tayo nagbago ng religion, kung hindi tayo ay nagbago ng buhay. Yung dati nating paningin na hindi makakita, nakakita tayo. Nakikita na natin ngayon yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nakikita na natin ngayon yung mga hiwaga ng kanyang mga salita. Nakikita na natin ngayon yung katotohanan, sapagkat nung tayo wala pa sa Panginoon, namumuhay tayo sa kasinungalingan, namumuhay tayo sa fantasy, namumuhay tayo sa mga pagkukunwari. Sa lahat ng ating mga hopes and dreams in the future ay pawang mga delusions. Amen? Pero nung dumating si Kristo sa buhay natin, minulat niya ang mga paningin natin. Nakakita tayo. Nakita natin ang kamay ng Diyos. Nakita natin yung kanyang mga pagpapala. Pinagpala niya tayo sa maraming bagay. Okay? Unang-una na rito yung tayo napatawad, yung ating mga kasalanan, at tayo ay tinanggap ng Diyos bilang mga anak niya, at hindi lang yun, ginawa pa tayong tagapagmana ng kanyang kaharian, at ang dami-daming biyayang nakapaloob. Kalakip na doon yung tayo na dating makasalanan, na ang buong orientasyon natin sa may buhay ay yung humabi ng kasalanan. Diyan tayo sanay. Hindi po ba mga kapatid? Aminin po natin ang katotohanan. Dati nang wala pa tayo kay Kristo, we do not love our neighbor. Ang mahal natin sarili natin. Di ba? Pero nakita nyo papaano na i-transform ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu, papaano tayo na i-transform from death to life, from darkness to light. Nakita nyo kung papaano yung mga impossible dati ay naging possible dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Tatandaan niyo po mga kapatid, buhat ng si Jesus ay nag-resurrect 2,000 years ago from the grave. Nagbago na ang takbo ng daigdig. Nag-usher na yung new creation. At wala nang kakayanan si Satan na hadlangan ito. Si Satan, talunan na siya 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Isa pa ito sa mga mali na thinking ng maraming mga Kristiyano, na para bang ang battle ni Christ with Satan ay perpetual, habang panahon, habang eternal. Hindi po. Ang battle, kung pag-aaralan po natin ng Bible, ang battle with Satan ay nag-start doon sa may curse ni God doon sa may Garden of Eden.
Nung kinurse ni God ang snake, sinabi niya na ang iyong binhi at ang binhi ng babae ay maglalaban. At iyon nga ang nangyari sa buong kasaysayan. So nag-start ang battle tulad ng unang-unang tagpo, pinatay ni Cain si Abel. So the seed of the woman and the seed of the righteous and the seed of the devil. So dumalo yan hanggang sa mga bawat saling lahi, yung battle na yan. At ang battle na yan, ang pinakahuli, hanggat maaari si Satan, hadlangan niya ang lahat ng trabaho ng Panginoon, tulad na lamang ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Yung attempt niya na ipapatay lahat ng baby para masecure na hindi siya mailalabas. Pero kaya bang hadlangan ni Satan ang kapangyarihan ng Diyos? Wala. Hindi niya napatay si Jesus Christ. Marami siyang napapatay ng mga bata doon sa Merama. Pero si Jesus Christ ay iniligtas ng Panginoon habang siya'y baby pa lamang dinala sa Egypt. At nung patay na si Herod, bumalik na siya. Lumaki si Jesus Christ, walang nagawa si Satan. At ang pinaka-ultimate battle, mga kapatid, ay doon sa cross. Nung inaakala ni Satan na siya ay tagumpay, siya ay natalo. At ito ay napakalaking defeat. Kaya nga sinabi nga doon sa Colossians chapter 2, na ang si Satan, yung kanyang mga demonyo ay ipinarada tulad ng isang prisoners of war. Dinisplay ng Panginoon. Tatandaan niyo po mga kapatid, si Jesus na ating sinasampalatayanan, siya po yung tinatawag na the victor. Ano pong ibig sabihin ng the victor? Yung mananagumpay. Siya lang ang nagtagumpay sa digmaan laban kay Satanas. Lahat tayo no match. Walang sino man sa atin ang may kakayanan na gapiin si Satan o labanan si Satan. Dinescribe nga yan sa may book of Job. Si Satan ay dinescribe as the Leviathan. Isang napakalaking monster na alam niyo yung dragon, yung nakikita niyo mga sa pelikula na dragon, parang ganun yung description ng nung Leviathan May mga kaliskis siya na ang kakapal. Nasabi nga ng kahit nasibatin mo siya, walang silbi yun. Kahit natusukan mo ng espada, wala kang magagawa. Kaya nga, sabing ganun ang tanong doon, wag mo siyang gagalawin. Kasi pag ginalaw mo siya, pagsisihan mo to sa buong buhay mo. Ganun ka-powerful si Satan. Tayo, we are no match with Satan. Only Jesus Christ could defeat Satan. At iyan ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Without a sword, without an armor, without ang mga physical na mga panlaban sa digmaan, by the words of his mouth, by the breath of his mouth, tinalo niya si Satan. At hindi in-expect yun ni Satan. Natalo siya. Ngayon, dinescribe nga sa New Testament kung sino si Satan Alam mo yung parang isang armadong tao na ang dami niyang mga armas and then ginapos siya ng mas malakas sa kanya. Ganun ang pagkakadescribe sa may Bible ng Panginoong Yesus sa isang parable niya. Dinescribe niya papaano si Satan ay naibind ng Panginoong Yesus. At dinescribe doon, mas malakas sa kanya. Si Jesus lang po yun. At walang nagawa si Satan kundi, sabi nga doon sa description ng Panginoong Yesus, dahil nung nakagapos na siya, dinisarmahan siya. Sa Colossians, pinakita doon na dinisarm sila. And then, naiplunder. Nanakawan siya. Ibig sabihin ng plunder, di ba ganun yung nangyayari sa digmaan noon? Pag natalo yung enemy, ipaplunder yung mga loot, yung mga ari-arian, yung mga samsam na tinatawag. At isa tayo doon sa nasamsam ng Panginoong Yesus. Tayo yung mga na-plunder ng Panginoong Yesus from the hands of Satan. Lumaya tayo. At ang daming himala na tinanggap natin, buhat lang tayo mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, unawain niyo po ng maigi ito pong ating pananampalataya. Hindi lang po it is not just a mere religion. Hindi lamang po ang born again ay para bang isa lang sa mga religion sa mundong ito na katunggaling niya ang Roman Catholic, katunggaling niya ang ganito. Hindi po. Hindi po ganun ang pagiging born again.
Ang pagiging born again ay it is a living, active work of God sa buhay ng isang tinubos. It is life. Dumadaloy sa atin ang buhay na dati tayong lahat ay patay. Patay tayo, kapatid, dati. Wala kang kakayanan. Sige nga, kapatid, ang patay. Anong magagawa mo sa patay? Sige nga, punta kayo sa sementeryo, mag-preach kayo sa mga patay. Pag may bumangon doon, nag-response sa inyo, tumakbo ka na. Amen? So, ibig sabihin, hindi mag-response ang patay. Patay na yun eh. Sa pelikula nyo lang makikita yung zombie bumangon, pero lahat ng iyon ay fiction lang yun. Wala yung katotohanan. Amen? Hindi mo na dapat katakutan ng patay kasi patay na siya. Okay? So ngayon, tatandaan nyo po ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Binuhay tayo ng Panginoon. That's why nakakita tayo, nakarinig tayo, at natutunan nating lumakad sa Panginoon. Natutunan nating mag-respond sa kanyang panawagan. Sa madaling salita, God made all things possible. Yung mga dating imposible sa atin ay naging possible. Why? Because nung tayo ay binuhay uli ng Panginoong Yesus, yun yung unang-unang tagpo na naranasan natin ang himala ng Diyos. Amen. Unawain niyo po ito, mga kapatid. Kaya nga pag sinabi mong ikaw ay born again, ibig sabihin, ikaw ay nakaranas ng isang malaking himala. You are a witnesses of God. At nakikita mo yung trabaho, yung obvious work of the Holy Spirit in your life. Ang nakakalungkot lang kasi sa panahon ngayon, nilimit na yung trabaho ng Holy Spirit doon sa mag-speaking tongues ka, mag-perform ka ng signs and wonders. Hindi, kapatid. Ang malinaw ang trabaho ng Holy Spirit. Ito po ay nagtatrabaho sa ating katauhan, sa ating inner man. Tinatransform niya tayo. Tinitim niya yung evil sa ating mga puso. Yan ang trabaho ng Holy Spirit, sanctification. Tinatransform niya tayo from glory to glory. Binabago niya yung mga perspektiba natin sa may buhay. The way we see life. Ibang-iba ang ating pananaw sa mga pananaw ng nasa mundo. Sa mundo, kahit na mga edukado sila, kahit matatalino sila, makapangyarihan sila, but wala silang nakikita. They don't see anything. Hindi nila makita yung pinag-uusapan nating buhay. The difference, mga kapatid, sa atin, uulitin ko to, ang mundo, kaya nilang gayahin lahat, everything sa atin eh. Hindi ba napapansin? Ang mundo, they counterfeit tayo. Ito yung na-describe doon sa isang parable ng Panginoong Yesus eh. Yung tares and wheat. Dito mo parang parehas na parehas, di ba? Yung tares and wheat. Kung titignan mo parang nung mga bata pa lamang, parang parehas na parehas yung mga dahon niya. Talagang magkakamali ka talaga eh. Pala yung isa, damo lang. Pero itong isa, trigo talaga. Kailan mo malalaman yon? Pag sila ay medyo nag-grow na. Makikita mo na yung obvious na difference. Why? Kasi yung trigo, meron siyang kernel. May mga bunga siya. Yung talahib lang, wala siyang bunga. Ampaw. So makikita nyo, kapatid, anumang klaseng imitation ang gawin ng mundo ng mga religious group sa ating pananampalataya, merong isang bagay na hindi nila kayang i-counterfeit. Ano yon? The work of the Holy Spirit in our lives. Tatandaan nyo po yan. Nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa atin, buhat ng tayo ay tinawag niya. Kaya nga, mga kapatid pag sinabi mong born again ka, ikaw mismo ay witness sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat nakikita mo yung mga sinasabi ko. Kasi iyan ay basic na experience ng isang taong na born again.
Kung wala itong mga bagay na sinasabi ko sa'yo, hindi ito realidad sa'yo, ibig sabihin yung born again religion lang ang pinasukan mo. Masaya, kantahan, iyakan, hindi ba yun ang gustong-gusto ng mga tao? Pag tumanggap ka sa Panginoon, born again ka na kaagad, ganun lang kabilis. Pero kapatid, ang born again, o tinatawag itong regeneration, is a marvelous work of the Holy Spirit in us. Amen. Ang ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay na-born again, nag-start na ang mga pagbabago sa buhay mo, yung mga dating wala, yung mga dating imposible, magiging possible na. Kung nakikita nyo rito sa ating unang chart, nakikita nyo yung wood, isang patay na wood, cut off na doon sa may sa pinakapuno, parang tungkod na lang yan eh. Paano siya nagkaroon ng mga sprout, ng blossom, ng bunga? How is it possible? Sa naturalesa ng tao, sa ating sa system, lalo na we are living in a world na tinatawag na naturalistic. Nakatingin lang, the way they see things on earth is uh, in natural perspective. Para bang, kaya nga sila may idea sila to see is to believe. Kailangan mo nilang makita muna kasi naturalistic. At iyon ang mundo, naturalistic. Ganun sila tumingin. Tumitingin sila sa mga natural na bagay. Kaso mga kapatid, unawain nyo to. Pag ikaw ay na-born again, naranasan mo yung supernatural work of God. Uulitin ko, supernatural. Ibig sabihin ng supernatural ay beyond sa natural. Yan po ang nangyayari ngayon sa lahat ng tinawag ng Panginoon. It is very, very impossible na ikaw ay hindi, yung wala kang nawi-witness sa buhay mo. Kaya nga ako mga kapatid, napakaingat ko sa part na yan. Sa akin, marami na akong na-meet na mga tao nagpapakilala, born again silang ganun. Ganun ba? Pero kapatid ako, hindi mo ako malilinlang eh. Ang dami ko na nakita ganyang born again, pero kitang-kita mo, wala yung manifestation ng Holy Spirit. When I speak of manifestation, kapatid, hindi ko to inililimit doon lamang sa mga speaking tongues, yung mga gano'n. Hindi po gano'n yun. Yun po ay mga kumbaga sa yun ay yung mga gano'n ay parang lang yun eh, parang mga signs lang yun sa unbeliever, sinabi nga ng Panginoon eh. Di ba? Pero ang pinakamahalagang trabaho ng Holy Spirit ay yung transformation, yung conversion, yung regeneration, yung sanctification. Tina-transform tayo ng Holy Spirit from glory to glory. Ina-unfold niya yung mga mysteries ng salita ng Diyos sa atin. Kaya ngayon pagkaunawa natin, ako nga, the way I compared myself from the beginning na nakilala ko ng Panginoon way back 1986 magpahanggang ngayon, ilang taon na ang nakalipas, Grabe, ang laki na, ang layo na ng yung trabaho ng Diyos nakita ko talaga. Kung ano yung mga na-witness ko nung una, nung ako'y bago pa lamang na born again, baby pa lang ako sa Panginoon, ang layo na ngayon. In terms of knowledge, in terms ng obedience sa Panginoon, in terms ng pagmamahal sa Panginoon, ang layo na. So kaya nga mga kapatid, uulitin ko ito. Ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na nagtatrabaho sa buhay natin, is the God of impossibility. The God of possibility pala. Amen? Ang ibig kong sabihin, yung mga bagay na imposible, ginagawa niyang posible. As long as ito ay nakaayon sa kanyang purpose, nakaayon sa kanyang pamantayan. Okay? So, um,
Sabi nga dito, no, na sabi nga na sa Genesis, yung naalala nyo si Sarah, kasi nga 'di ba, baog siya, 'di ba? Bukod sa baog, old age na sila ni Abraham. Nagkaanak siya kay Sarah, ano na eh. Ah, actually si Sarah noon nasa ah, magna-19 na siya. Si Abraham magwa 100 years na. Isipin mo 'yun. Nung tinawag sila ng Panginoon, 75 years pa lang si Abraham eh. Kasi 10 years ang gap nila ni Sarah, yung asawa niya. 10 years. So, ang tagal hindi kaagad binigay ng Diyos. Sabi kasi ang pangako ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. E paano mangyayari yun? Sa natural things, kung naturalistic ang isip ni Abraham, talagang impossible yon. Kasi unang-una, baog yung kanyang asawa na si Sarah. Pangalawa, matatanda na sila. Biro mo, kinausap ng Diyos na magkakaanak siya si Isaac, 99 years old na si 99 years old na si Abraham. Si Sarah 89. Isipin mo yun, magkakaanak pa ba yun? So, nakita nyo, no, iyan yung isa sa mga halimbawa ng supernatural. Sapagkat ang Diyos natin is the God of supernatural. Yung mga imposible ay nagiging posible. Okay? Sabi ko nga sa inyo, as long as ito ay naka-align sa purpose ng Panginoon. We cannot abuse it. We cannot demand ng mag-go beyond tayo sa purpose ng Panginoon. Na tulad ng ginagawa ng iba, na-abuse nila. Na porke si God ay Diyos na walang imposible, lahat na lang para bang dinidemand nila sa Panginoon, even yung mga hindi naman karapat-dapat. Si God lang ang may karapatang mag-dictate ng kung ano yung gagawin niyang himala sa atin, hindi tayo. We are just recipient of God's work para maipakita niya kung gaano siya kabuti, may demonstrate niya yung kanyang righteousness sa ating lahat at ma-develop yung ating panampalataya sa Kanya. Okay. So, kaya nga sabi niya nga kay Sarah, is there anything difficult for me? Sabi niya gano'n. Kasi natawa si Sarah noon di ba? Natawa si Sarah noon nung sinabi ng naulinigan niya, nag-uusap si God tsaka si Abraham, naulinigan niya na magkakaanak siya. So natawa si Sarah. Kaya nga, narinig siya ng Panginoon, sabi gano'n, is there anything difficult? Bakit ka tumatawa? May mahirap ba sa akin? Yang tanong na yan ay tanong din sa atin magpahanggang ngayon. Kasi tayo minsan umiiral sa atin, kahit na Kristiyano na tayo, yung pagiging naturalistic natin. Nakatingin tayo sa mga bagay na mga natural. Ang isa sa mga halimbawa nga yan tignan nyo pag dumadaan kayo sa mga problema. Kunyari, krisis, walang pera, may sakit kayo, may karamdaman. Ang unang-una mo naisip yung tao. Unang-una mo naisip yung lakas mo, abilidad mo. Pangalawa, sino yung mga taong tutulungan mo? Lalapit ka kay mayor, lapit ka kay congressman, lapit ka kay governor. Ganyan tayo Napaka-naturalistic natin. Hindi mo unang naisip si God na siyang tutulong sa'yo. Si God is a sovereign Lord. Siya ang nakapangyayari sa lahat ng bagay at siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. So ayan Kaya nga tayo as Christians ay tinitrain ng Panginoon sa way of faith na manalig ka sa Panginoon, matuto kang magtiwala sa Kanya, matuto kang umasa sa Kanya. Okay? Sa lahat ng inyong pangangailangan. Okay. So another example ay yung sa may Numbers. So, sinabi rin ng Panginoon kay Moses, is the Lord's power limited? Now you shall see whether my word will come true for you or not. Kasi nga, isa sa mga impossibility nung time na sila ay lumabas ng Egypt, nasa responsibilidad ni Moses, siyempre siya yung kinikilalang leader, papaano yung survival ng milyon-milyong tao na lumabas ng Ehipto? Yung kailang pagkain, iinumin, yung kailang mga susuotin, yung pagkain ng mga kahayupan nila,
Yung sustenance nila napakainit sa wilderness and they traveled there for 40 years. Isipin nyo yon na supposedly lang sana, 1 linggo lang sana yung travel, inabot ng 40 years because of their disobedience. Kasi hindi nila mauna-unawaan yung pamamaraan ng Panginoon na yung tinatawag na pananampalataya. Sa atin mga kapatid, nare-recognize nyo ba ito? Na pag kayo dumadaan sa pagsubok, na yung pagsubok na yun na inordain ng Panginoon? Or ang approach natin, una, i-blame mo asawa mo, i-blame mo yung anak mo, ikaw kasi, isa ko kasi. Kasi hindi mo nakikita si God na nag-ordain ng problema na yon. Hindi para pahirapan ka, kundi para turuan kang manalig sa Kanya sa panahon ng krisis. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel sa loob ng 40 taon ng kailang wilderness journey. Tinuturuan sila ng Diyos na manalig sa Kanya. Kaya nga ang Panginoon ay nagpapadala sa kanila ng mga pagsubok, ng mga krisis sa bawat tagpo ng kailang mga journey. Para lang maintindihan nila yung salitang, that they may know me, the only one true Lord. Laging ganyan ang Panginoong papakilala siya. Kaya nga mga kapatid, unawain ninyo, sa buong journey ng wilderness ng Israel, lahat ng iyon ay walang isolated case. Lahat ng iyon ay appointed ng Panginoon. Bakit ko nasabi yan? Kasi iyon nga yung trabaho ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Siya yung nagdadirect sa kanila kung saan sila dadaan. Alam naman ng Panginoon yun na may mga enemy rito eh. Alam naman ng Diyos na may mga panganib dito. Pero bakit sila idinadaan doon ng Panginoon? Hindi para sila pahirapan, kundi turuan silang manalig sa Panginoon. Padadaanin sila ng Diyos sa mga krisis, padadaanin sila ng Panginoon sa mga enemies, mga digmaan. Tuturuan tayo ng Panginoon. Magpahanggang ngayon, trabaho ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, pag hindi mo nakikita si God sa mga problemang kinakaharap mo, and you see things in a very natural way, yun, hindi pa nade-develop ang pananampalataya mo. Kahit na pastor ka. Amen? Kasi kung si God, kung mulat na ang mata mo sa kapangyarihan ng Diyos, at nakikita mo ang Diyos na sinasamba mo, the God of the impossible, the God, the sovereign Lord na nakapangyayari sa lahat ng bagay. Yung Diyos na yon is omnipotent, omnipresent, di ba? Yun ang Diyos ng Biblia eh. Nagpapakilala siya. At isang malaking advancement para sa isang Kristiyano, yung makita mo si God na the source of all things. Pero importante ito mga kapatid. Kailangan nating mag-grow sa pananampalataya, mag-mature sa pagkakilala sa Kanya. Okay. And then another na challenge ng Panginoon, even kay Prophet Jeremiah. Sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, kasi nga, si Jeremiah, problematic siya eh. Kasi para bang hindi niya maintindihan yung nangyayari, no? Doon na, bakit ganun nangyayari? And then sabi ng Panginoon sa kanya, behold, I am the Lord. Laging makikita yung statement na yan. I am the Lord. Nagpapakilala ang Diyos. Ako ang Panginoon. Alam niyo ba, whenever you confess that Lord, that is a very powerful confession. At dapat naiintindihan mo yung inuusal mo. You are addressing the Creator of heaven and earth, the all-powerful God, the God of all flesh. Kaya nga ang lagi niyang tanong sa bawat henerasyon, is anything difficult for me? Tanungin niyo mga sarili niyo mga kapatid. Pero nga bang mahirap sa Panginoon? I-settle niyo po yun once and for all sa inyong mga buhay. Meron nga ba? How many crises ang dinaanan mo? Mga problem, hardships, difficulties, misery,
Nakita mo ba si God? Nakita mo ba yung kanyang kapangyarihan? Lumakad ka ba sa pananampalataya noong mga panahon na iyon? Nakilala mo ba si God as the Lord? Kaya mabigat na confession yan. I am the Lord. Ngayon kasi sa panahon natin ngayon, yung Lord na yan parang napakasimpleng bagay na lang eh. Believe in your heart and accept Jesus Christ as Lord in your heart. Parang gano'n na lang eh, no? Pero naiintindihan yung salitang Lord, very powerful yan. Amen. And in Matthew chapter 19 verse 26, yan, kasi pati yung mga alagad niya nagtataka, para bang napaka-imposible yung mga sinasabi ng Panginoong Yesus. Napaka-imposible. Paano mangyayari yun? Sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, with men, this is impossible. Yes! Sa mundo, talagang impossible talaga yan kasi ang Diyos natin, He is the God of supernatural. But all things are possible with God. Lagi niyo po yung lagi niyo po yung i-confess araw-araw. When you pray, ibalik mo yan sa Panginoon, Lord, you are my God and nothing is impossible with you. Confess mo araw-araw hanggang sa ma-develop yung heart mo, hanggang sa ma-develop yung faith mo, at mag-mature ka sa confession na yon na ang Diyos na sinasamba mo is the Lord and nothing is impossible with Him. Inulit ko yan sa Luke chapter 1. Amen? At marami pang iba mga kapatid. Marami pa yan na mga statement ng Panginoon. Even in the Old Testament, yan din yung tanong eh. Katulad po rito sa Jeremiah, di ba? Kasi ito, sa natural situation, this is very impossible. Can the Ethiopian change the skin? Or the leopard his spots? Di ba? Kasi nga naman, embedded na yan eh. Nung nasa womb pa lamang, nandoon na yung DNA eh, na siyang na yun na magiging kutis mo eh. Pero ang tanong dito, yung impossible thing. Tinatanong na, naniniwala ka ba na po pwedeng mangyari yan? And then inilagay niya yung statement doon sa atin na accustomed to do evil. Kasi yan tayo eh, no? Tayo ay trained na humabi ng kasalanan buhat ng tayo ay pinanganak sa mundo. Buhat nung bata pa lamang tayo, sanay na tayong humabi ng kasalanan. Buong orientation natin sa may buhay ay puro kasalanan. Pati yung mga virtue natin sa may buhay na inaakala mo na love, yung inaakala mong good, lahat sila ay tainted by sin. Kaya nga, tama lang yung statement ng Panginoong Hesus na sabi niya sa atin, kung kayo nga mga masama, alam niyo gumawa ng mabuti. Yes, that's true. Mismo ang Panginoong Hesus, ina-affirm niya yan. Marami tayong inaakala na magagandang virtue, pero marred by sin. Tatandaan niyo po yan. Kaya nga tayo, yan yung isang malaking tanong ng scriptures. Pwede ba yung isang tao na ito yung nakasanayan niya buhat ng bata pa, nakasanayan niya ng humabi ng gantong pagkakasala. Kunyari ikaw, nasanay ka na magmura, pwede ba bang mahinto yon? Ikaw, sanay ka na magsugal, sanay ka na mamboso, sanay ka sa immorality. Pwede ba bang mabago? Yes! Kasi iyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Yan ang purpose ng regeneration, kaya ka na born again. Alam nyo ba ang nangyari during the regeneration? Nung wala pa ang Panginoon sa buhay natin, tayo, buhat nung bata tayo hanggang sa lumaki tayo, umiikot yung buhay natin doon sa tinatawag na cycle of sin. At hindi mo kayang kumawala doon. Kasi part na yun ng system mo, part na yun ng custom, part na yun ng kultura ng buong mundo. Kasama ka doon. Umiikot ka lang ganun, paikot-ikot lang sa buhay na makasalanan. And we have no power
na ma-escape yung reality na yon. Pero ano ang nangyari nang dumating ang Panginoong Yesus? The Lord has set us free from that cycle of evil sa buhay natin. He break the chain. Winasak niya yung cycle na yon ng sinning sa buhay natin. Kaya nga ang terminology ng Bible, the Lord set us free. Pinalaya ka ng Panginoon. Yung impossible sa'yo, dati, ngayon, it was made possible. Iyan yung mga himala na tinanggap natin sa Panginoon. Himala yan eh. It is a supernatural work. Hindi yan natin kaya sa ating naturalesa. Nakita niyo yung mga tao, how many attempts yung ginawa ng mga tao to change themselves? By themselves. Ano ang kinahinatnan? Wala. Balik na naman sila sa dati. Meron akong na-meet na, na isang officialis sa barangay. And then, lagi niyang pinagmamalaki sa akin siya. Dati ganito siya. Pero hindi siya Christian ha. Dati ganun siya, pero ngayon ganito na siya. Ganun. Tapos sabi niya ako, unti-unti ko nang binibitawan yung inom, yung mga bisyo, ganun. Oh, hindi nagtagal yun. Ilang panahon lang, kita ko naman, balik na naman siya doon. Mas worse pa. Nagwo-worse pa. Kasi hindi mo kayang kumawala doon by yourself. We need someone na po pwedeng mag-set free sa iyo sa may cycle na yun ng sinning. Amen? So, ganun kabuti ang Panginoon sa atin. Ganun ganun yung trabaho ng Diyos. Kaya nga kapatid, uulitin ko. Kung ikaw ay sinasabi mong born again ka, naranasan mo yung himala. Nakita mo, na-witness mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Amen? Na-witness mo yan. Okay? Kaya nga ang tawag sa may Bible sa atin, witnesses. We are God's witnesses. We are the true Jehovah's Witnesses. Witness tayo eh. Kasi ikaw mismo yung nakaranas. Nakita mo ko, by your own being, nakita mo yung trabaho ng Diyos. Na dati hindi ka ganito, ngayon ganito ka na. Amen po ba? Ngayon, mag-contemplate tayo mga kapatid bago tayo magpatuloy. Ano-ano na yung mga nabago? Ilang taon ka na sa Panginoon? Maintindihan ko po siguro yan kung ikaw ay bago ka pa lamang sa Panginoon. Di ba? Pero pag ikaw ay bumibilang na ng panahon at ikaw ay sinasabing pang ikaw ay may katungkulan sa church, and then ganyan pa rin ang iyong pag-uugali, ang iyong worldview, ganyan pa rin ang iyong mga nakasanayang kasalanan, hindi ka pa rin nakakawala dyan, you better kneel down before the Lord. Kaya hindi ako basta-basta nag-agree na pag sinabi ng isang tao, born again siya. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi yung the fruit ang magdidictate, ang magsasabi. Kaya nga mismo ang Panginoon sinasabi niyan eh. You shall know them by their fruit. Kasi tayo paano tayo tinatawag ng Bible dati? Tayo yung tinatawag na barren, baog. Hindi natin kaya mag-produce ng fruit na hinahanap ng Diyos. Baog tayo. We are totally helpless. Kung walang Panginoon, barren tayo. Impossible for us to produce fruit that glorifies God. That's very impossible. Kaya nga, alam nyo ba nung kayo na born again, nag-start na yung possibility na mag-bear fruit. Kasi, kaya nga ibinigay ang Holy Spirit upang tulungan tayong maging productive, upang tulungan tayo mag-produce ng fruit. Kahit na sa katawan pa tayo na ito na mahina. Kahit na sa katawan pa tayo na ito na nagkakasala pa. Kaya nga, yun nga sinasabi ko from the very beginning. Ang Diyos na sinasamba natin is the God of impossibility. Amen? God makes all things possible. God made the impossible things possible. Kasi ang pagiging born again is a supernatural act of the Holy Spirit. Tignan nyo lang po itong statement sa Isaiah. Do not call to mind the former things. Pag ikaw ay na born again, kalimutan mo na yung dati. Hindi ba ganyan nangyayari?
or ponder things of the past. Kasi, behold, I will do something new. Ganyan na, di ba? Yan din sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things become new. Nagbabago na. Yung mga luma, yung mga unti-unti na natin yung tinatalikuran, tinatapod na. Kaya yung statement dito, kalimutan nyo na yung former things. Kalimutan nyo na yung dati nyong buhay. Kasi ang lahat ay magbabago na. Once na dumating na sa iyo ang Holy Spirit, kapatid, ang lahat ay magbabago na, yung impossible ay magiging possible. Kasi ang Holy Spirit ang katrabaho sa atin ay He is working in a very mysterious way in us. Tignan niyo yung sinabi niya rito. Now, it will spring forth. Will you not be aware of it? Impossible na hindi mo makita yan, sabi ng statement. Of course, makikita mo yan, mawi-witness mo yan eh. Binabago niya. Alam niyo kapatid, ito isa sa mga tatandaan po natin. Ang sa mga lalaki, no, particular sa mga lalaki, ay mas prone sila sa sexual immorality kaysa sa babae. Totoo po yan. Pero makita mo, no, mga kapatid, yung trabaho ng Panginoong Hesus. Even yung evil desire sa sexual immorality ay natitame ng Holy Spirit. Amen? Natututunan nating magtiwala sa Diyos sa panahon. Alam nyo kasi ang temptation, walang katapusan yan. Huwag mo sabihing pastor ka, hindi ka nadadalawin ng temptation. Laging nandyan yan. Ako, witness ako dyan eh. Tumanda na ako ng ganito. Nakilala ko ang Panginoon way back 1986. Ngayon, ilang taon na ako sa Panginoon. Yung temptation nandyan pa rin siya. Patuloy ka kinuhon, pinapakita yung mga dating pinagagawa mo na hindi ka tuwa-tuwa sa Panginoon. Pero ngayon, ibang-iba na eh. Kasi yung trabaho ng Holy Spirit, nire-repel mo na yung sa mind mo, sa puso mo. Alam mo nang i-confess ang faith mo sa Panginoon, Lord, this body belongs to you. Hindi ito for the fleeting pleasure of sinful flesh. Alam mo na siya ngayon ibigay sa Panginoon eh. Hindi na mahirap yung battle against sexual immorality. Kasi nasanay na yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo sa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Kaya wala nang puwang yung sexual immorality sa buhay natin, mga kapatid. Kung talagang na-born again ka. Amen? Amen. Kasi ito yung sinasabi niya sa may Isaiah, I will even make a roadway in the wilderness. Yan. Siguro kasi tayo, sa Pilipinas lang tayo, hindi tayo sanay sa mga wilderness eh. Roadway in the wilderness? Yes. A highway. Pwedeng mag-create si God ng highway. And what is that highway? The highway of holiness. The highway of righteousness. Makakalakad ka ng may katuwiran, ng may kabanalan, kahit na yan ay disyerto. And another thing, He can make rivers in the midst of a desert or dry place, arid place. Kaya niya maggawa ng oasis. Yung mga impossible ay pwedeng maging possible. Naintindihan niyo ba itong faith na ito, mga kapatid? Impossible talaga. Kaya nga, yun yung effect ng regeneration. Binuhay ka ng Panginoon. Yung salitang binuhay ka, dati sabi nga sa Ephesians chapter 2, dati kayo ay patay sa inyong mga kasalanan. Pero ngayon, dahil sa kadakilaan ng Panginoon, binuhay tayo. Nag-resurrect tayo, kapatid eh. Yung dating patay, nagkaroon ng buhay. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sa atin nagtatrabaho. It is living. It is active. Operating in us. Transforming us. Regenerating us. Sanctifying us. Grabe. At maintindihan nyo lang yung sinasabi ko pag sumain nyo ang banal na Espiritu. Kahit hindi ka nag-speaking tongues. I'm not against the speaking tongues. Pero sa akin, sa buhay ko,
buhat ngayon, hindi ako nakaranas mag-speaking tongues bagamat dinisire ko yan sa buhay ko. Hindi ako nag-speaking tongues ever since. Does it mean na wala sa akin ng Holy Spirit? O yan, ano? Kasi may mga katuruan na mali. Nasasabihin nila, pag hindi ka nag-speaking tongues, hindi ka spirit-filled. That's wrong. That's a false doctrine. Kaya tatandaan niyo mga kapatid, mag-ingat kayo, no? Sa na lumalagpas tayo doon sa sinasabi ng Biblia. Wala namang sinasabing gano'n ng Biblia na pag hindi ka nag-speaking tongues. Actually, basahin mo yung Corinthians, ang speaking tongues ay isa lamang sa mga gifts of the Holy Spirit. Isa lamang. One among many gifts. Yan, no? Basahin niyo muli ang inyong scriptures para maintindihan nyo. Sinabi rin sa Corinthians na ang speaking tongues ay sign for the unbelievers. Basahin yung Bible nyo. Amen? Okay. So ngayon, nakita niyo yung mga verses na binubuksan natin, puro mga impossible made possible by the power of God. Okay? Kaya nga, kanina 'di ba ang sabi nga kanina doon sa sa binasa natin yung Ethiopian, pwede bang mabago yung kanyang kutis o yung leopard yung kanyang spot? Genetic 'yun ano sa nila 'yun, natural nila 'yun ng kailang mga genes. Yes. Sabi tas biglang dinivert yung kwento. Yung tao bang sanay na humabi ng kasalanan, pwede bang mabago yung sistemang iyon? Yes. Yes. Kasi ang difference, mga kapatid, tayo ay tumanggap ng buhay buhat sa Panginoon. Yang buhay na yan, sabi sa John chapter 1, that life ni Christ na nasa atin ngayon is the light of all men. Pag binuhay ka ng Panginoon, ang ibig sabihin, pag binuhay ka ng Panginoon o tumanggap ka ng buhay buhat sa Panginoon, pag ikaw ay naiugpong sa Panginoon, yung buhay na yan na nag-ooperate sa'yo, yung buhay ng Panginoong Yesus, ay magtatransmit ng liwanag in every faculty of your being. Unawain niyo po yan mga kapatid. Hindi lamang yung parabang, tumanggap ako ng buhay ng Panginoon, yung meron na akong eternal life, and then okay na. Hindi po ganun yon. Yung life na yan is living, it is active, it is transforming. Buhay yan, kapatid. Binabago niya lahat sa buhay mo. Pananalita mo, pananaw mo, yung mga virtues mo, yung mga inakala mo mga tama, makikita mo, itatransform lahat yan ng Panginoon sapagkat tumanggap ka ng buhay na galing sa langit. That is the life of Jesus Christ. Nung tayo ay nabuhay, tayo ngayon nag-resurrect, yung buhay ngayon na tinatanggap natin is the resurrected life of Jesus Christ. Yan ang tinanggap natin sa Kanya. And that's why pwede na tayo makapamuhay sa panibagong buhay. Kasi dati it is not possible. Kaya nga, kita mo yung statement ni Apostle Paul sa Romans chapter 6. Therefore, we have been buried with Him through baptism into death. So, ito po yung symbolism, ano? Nung ikaw daw ay nabautismuhan, inilubog ka sa tubig, ipinapakita doon na namatay na yung dating ikaw na may kaugnayan kay Adan. Yung dating ikaw na hindi makawakawala sa kasalanan, namatay yon yung lumang pagkatao. Iyon yung totoong nangyari nung ikaw ay na-born again. At nung pag-awon ka, isinasalarawan ng baptism, nung umahong ka, it is the resurrected life of Jesus Christ in you. Kaya nga ang sabi nga rin ni Apostle Paul, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Possible na ba? Yes, very much. Possible na siya. Pwede ka bang makapamuhay ng panibagong buhay? Pwede mo mabago ang iyong pananaw? Pwede mo mabago yung mga ganito? Yes! Kung ikaw dati kang sanay na sa pagkamuhi, pwede ka nang matutong umibig ngayon. Kaya nga tayo, natututunan natin ibigin kahit yung mga hindi ka ibig-ibig.
Yung mga dating enemies mo for the longest time, natututunan mong patawarin. Kasi yung command ng Panginoon di ba? Bless those who persecute you. Bless this ganito. Yung mga umuusig sa'yo, pray for them. Alam mo, hindi mo yun magagawa kung wala sa'yo yung buhay ng Panginoong Yesus. May mga tao na ang dami niyang kagalit kahit na Kristiyano. Wala siyang bukang bibig kundi puro sama ng loob sa ganito, sama ng loob sa mga magulang niya, sama ng loob sa mga kamag-anak, sama ng loob sa mga tao sa paligid niya. Marami mga tao na namit na ganon. Kapatid, ang kailangan mo para mabago yan, you need to be born again. Kasi kung yan ang trabaho, yan yung mga tinatawag natin na mga pangunahing trabaho ng Holy Spirit. Ita-transform niya yung being mo. Yung puso mo na dating matigas, yung puso mo na dating bato, di ba binag-aralan natin last week, bibigyan ka ng puso ng flesh, yung marunong tumibok. Puso na marunong umibig. Yan ang bibigay siya ng Panginoon. Unawain niyo kapatid ang Bible study natin. This is very vital sa ating pananampalataya. Amen? Pag ikaw ay na-born again, nararanasan mo yung tagumpay ni Kristo sa krus. Yung pinaglaban niya doon sa may krus. Nararanasan mo yan. Yung tagumpay na yan. Kung bakit ka man may buhay ngayon, kung bakit man ikaw ngayon nakakalakad na sa Panginoon, nakakita ka na, yan ay mga signs ng tagumpay ni Jesus na ipinaparanas sa atin. Yan yung matinding battle na dinaanan niya doon sa may cross ng Kalbaryo. At ngayon, tinatamasan natin ng malaya sa tulong ng banal na Espiritu. Okay. So ngayon, kaya nga tignan ninyo mga kapatid, yung mga statement ng Bible. Yung mga statement ng Bible hindi po basta-basta sinasabi lang to ng wala namang talagang relevance. Mahalaga po bawat statement dito. For example, yung sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5. It was for freedom that Christ has set us free. So we are talking about dati, slave ka ng kasalanan. Now, kay Christ, malaya ka na. Tatandaan ninyo, pag sinabing ganyang malaya ka na andyan yung lahat ng grace ng Panginoon isinusupply sa atin upang mapamuhay ka ng malaya. Amen? Therefore, sabing ganon, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Huwag ka nang papaalipin. Okay? Kasi, sabi nga yung tanong nga doon sa may 1 John chapter 3, kasi nasa sa kanya na yung seed ng Panginoon. Ano yung seed na yon? Yung buhay. The life of Christ. Nasa sayo na, hindi ka na maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala. Kasi nasa sayo na yung seed Amen? Intindihin niyo yung mga words ng Panginoon. Kasi yung tinanggap mo na seed ng Panginoon is life. And always think na yung life na yan na tinanggap mo is the light of all men. Liwanag yan. Pinagliliwanag niya ang lahat sa buhay natin. Pati yung isip natin na didimlan. Yung puso natin na sanay sa kadiliman. Pinagliliwanag yan ng buhay ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi rin sa may verse 16, but I say, walk in the Spirit. Pwede na ba? Yes, kasi tumanggap ka na ng bagong buhay Ikaw ngayon ay nakakaranas na ng resurrected life ni Christ. Yan yung nag-empower sa'yo to do impossible thing. At ito ay imposible, mga pinag-uusapan dito. Imposibleng makalakad sa Espiritu Santo. Now, it is made possible. Okay? And you will not carry out the desires of the flesh. Pwede na ba? Yes! Pwede na! Pwede mo nang i-deny itong sinful flesh, yung mga dictation na to. Yung kasakiman, pwede mo nang i-deny. Yung sexual immorality, pwede mo nang i-deny. Yung unforgiveness, pwede mo nang i-deny. Kasi there is now power in you. The life of Christ. The seed of God in us. For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Holy Spirit, take note, you are not under the law. Wala ka na doon sa
sa judgment. Kasi ano na yung ginagawa mo na, sang-ayon na sa kalooban ng Diyos. Sa tulong ng Espiritu ng katrabaho sa iyo, yung liwanag ng buhay ng Panginoong Hesus na sumasayo, nagtatrabaho yan. It is living, it is active. Kaya nga sabi rito, pinagpatuloy ni Apostol Pablo, now the deeds of the flesh are evident. Obvious. Makikita mo, yung mga nagkukunwari na born again sila, pero hindi mo makikitaan ng manifestation. Tatandaan nyo ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, you shall know them by their fruit. Sino nagpo-produce ng fruit? Tayo ba? Hindi. Hindi natin kaya mag-produce ng fruit kasi tayo by ourselves is barren. Baog tayo. Ang Holy Spirit ang nagpo-produce ng fruit in us through faith. It is the grace of God operating in our lives. Okay? Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality. Yan, no? O kaya nga, in-address ko yan kanina kasi ang immorality talaga yan, rampant yan, ano? Kahit na mga pastor, nariringgan ko na bumabagsak sa mga ganito. Impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities. Minsan, tayo mga born again, masyado tayong makadikdik sa idolatry. Pero hindi mo chinecheck yung immorality sa puso mo. Hindi po ba tama yon? Yes. Bias eh. Pag ang overemphasis mo is pure idolatry, yung mga idols, pero hindi mo tine-check yung mga idol sa puso mo. That's bias. Okay? So marami yang binanggit ng Panginoon na manifestation ng simple flesh. At iyan, pag nakikita mo yan sa may buhay mo, at ito ay nagmamagnify, ay mag-isip-isip po na kapatid, hindi ka born again. Amen po ba? Masakit po bang pakinggan? Kasi hindi ganyan eh. Pagkatrabaho sa Holy Spirit, wala yan eh. At I mean, namamatay ka sa mga bagay na yan. It is passing away. All things have passed away. Behold, all things becoming new. Yan po yun. Okay? So yung immorality, impurity, sensuality, di ba may mga tao, lalo sa mga kalalakihan, wala nang ginawa kundi mag-isip ng kalasuan. Amen? Lahat na lang merong mali siya sa isip nila. Kamayan ng pati sa loob ng church pag kinamayan ng yung isang magandang babae, may mali siya eh. Hindi ba po pwede na kamayan mo ang kapatid mo, maganda man siya o ano man tsura niya ng purely ng walang pagnanasa sa iyong puso? Di ba? Possible na ba yun? Yes, possible na yun. Kasi nung tumanggap ka ng buhay. Okay? Yan, no, binanggit na rito yung strife, enmities, jealousy, outbursts of anger, dispute, dissension, factions, yung mga puro division, puro hatred yan eh. Possible na ba na mawala yan sa may buhay mo? Na matutunan mong ibigin yung mga hindi ka ibig-ibig? Ibigin mo yung mga kinapopotan mo? Nasubukan nyo bang ipag-pray yung kinapopotan ninyo? Yung taong gumawa sa inyo ng masama? Yan ano? Yan yung mga challenge ko lagi yan eh sa mga nagsasabing born again. Kaya ba? Pag sinabi mong hindi nangyayari sa iyo yan, you better kneel down, kapatid. You better kneel down. Okay? Surrender yourself to the Lord. Okay? Envying, drunkenness, carousing, at marami pang iba. Sabi nga rito ni Apostle Paul, winawarning nga niya. Sino yung kausap ni Apostle Paul? Mga born again. Kayo niya in-address ito sa mga churches, sa mga Christian churches. Sabi niya, which I forewarn you, binabalaan ko kayo, just as I have forewarned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Period. This is a very strong word. Amen? Kasi obvious eh, impossible kasi na magpatuloy ka pa rito pag nasa sayo ng Holy Spirit. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit, ako na witness to kahit nung bago pa lamang ako, nagkaroon ang isang malaking pagbabago sa akin, nagkaroon ako ng awareness sa kasalanan. Nagkaroon ako ng awareness sa kabanalan ng Diyos. Ayan ang mga una kong naranasan eh. At nagkaroon ako ng takot sa Diyos. At kitang-kita ko sa loob ko, may nagsasabi ng no. No, kunyari, pag may nakita kang mga pornography o mga malalaswang mga picture, may nagdidikit sa loob mo ng no, no. Tama yung sabi sa Titus eh. When the grace of God appeared, it teaches us to say no. Yes, ako na witness ko yan. Ang tanong, kayo ba kapatid, na witness nyo ba yan?
May nagsasabi ba ng no doon sa puso mo? O kung ikaw nakakita ka ng mga sexual sin, nag-reduce pa yung mata mo, yung laman mo talagang na-activate. Ay kapatid, mag-isip-isip ka. Hindi ganyan ang trabaho ng Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Think about it, mga kapatid. Now, um, nagpas na po tayo, 1 oras na po ako. Mag-end na po tayo rito. But the fruit of the Spirit is, ano-ano yung makikita mo yung trabaho ng Holy Spirit? Yung palalabasin niya. Na dating wala sa iyo yan, ha? Palalabasin niya ng Holy Spirit sa puso mo. Ano-ano yun? Unang-una, love. Kasi dati wala tayong alam kundi puro hatred, pagkamuhi, galit. Kaya tuloy kitang-kita mo yung lumalabas sa bibig mo, puro galit eh. Galit sa kamag-anak, galit sa asawa, galit sa anak, galit sa ganito. Ay kapatid, tanungin mo sa sarili mo, born again ka ba? Kasi pag puro hatred ang lumalabas sa bibig mo, wala sa iyo yung trabaho ng Holy Spirit kasi yan ang unang-unang gagawin ng Holy Spirit. Palalabasin niya yung pag-ibig. Matututunan mong ibigin yung mga taong hindi mo kaibig-ibig, yung mga taong kinapuputan mo. Matututunan mo silang ipag-pray. Matututunan mo siyang nagiging objective. Hindi ka na nakatingin sa sarili mo, nakatingin ka na sa purpose ng Panginoon. Amen po ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan magsisi. Okay. So the fruit of the Holy Spirit is love. Yan yung mga trabaho niya. And then, joy. Hindi po to yung joy lang na kundi nagkakaroon ka ng kagalakan sa trabaho ng Panginoon sa buhay mo. Kahit wala kang pera, kahit may sakit ka. Kasi yun ang bunga eh. Nakikita, kakaroon ka ng inner peace, inner joy sa puso mo. At iyan yung mahihirap na unawain. Hindi kayang i-counterfeit yan. Mga trabaho ng Holy Spirit yan eh. Joy, peace, patience. Yan. Masasanay ka na maging pasensyoso, umunawa, intindihin mo yung nangyayari. Hindi yung pag may nagkamali, galit agad yung yung lumalabas sa'yo. Natututo ka ng mag-isip-isip, mag-contemplate. Nagbibigay ka na ng allowances sa mga pagkakamali. Kindness, yan. Natututunan mo na yan. Goodness. Amen? Ang gaganda. Yung mga bunga ng trabaho, yan ay obvious na obvious kahit hindi ka nag-speak in tongues. Pag nakikita mo yan, ibig sabihin, buhay na buhay ang buhay ng Panginoon sa'yo. Active na active ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen. Faithfulness, natututo ka na maging faithful. Kahit na umahawak ka ng milyon-milyong pera sa may trabaho mo, hindi ka na nasisilaw. Meron ka ng contentment kung ano yung binibigay ng Panginoon sa'yo. Gentleness, self-control. Against such things, there is no law. And now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Etong naka-crucify na siya eh. Yung cycle of sin was broken. Amen? At now, ang nagtatrabaho na ngayon sa buhay natin ang banal na Espiritu. Lumalago na yung buhay ng Panginoon sa atin, inside us. Giving light in every faculty of your being. So, sabi rito, kung ikaw ay naka Jesus, dapat na i-crucify na yung sinful flesh at saka lahat ng mga passions niya, lahat ng mga desires niya, lahat ng mga evil thoughts niya, dapat na i-crucify na yan. So, if we live by the Spirit, sabing ganon, walk by the Spirit. Tama naman yun eh, hindi yung puro salita lang. O ako, puspos ako ng Espiritu Santo. Okay, sa church ka, puro speaking tongues. Pag uwi mo, nakita mo yung kaaway mo, nakita mo yung puro mura lumabas bibig mo. Di ba? Doon sa may church, puspos ka, nag-speaking tongues ka, paglabas mo, nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. O nakita mo, hindi consistent eh. Hindi consistent. Tatandaan nyo, pag nagtatrabaho ang Holy Spirit sa'yo, every faculty of your being was being transformed by the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Marami pa sana akong mga slides, pero lagpas na po ako. Naka 1 hour and 8 minutes na po ako. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kahanga-hanga ang iyong mga ginawa sa buhay namin. Ginawa mong possible ang mga impossible. Tinulungan mo kami, O Lord God, na makakita kami ng mga dating pulay.
bulag. Kami na mga dating mga patay, binuhay mo. Kami dati na sarado ang mga pandinig namin, sarado ang mga puso namin. Ngayon, tumitibok ng puso namin, nakakarinig na kami sa iyo, Panginoon. Dati noon, paralytic kami noon, O Lord God eh. Pero ngayon, nakikilos na namin ang katawan, nakapaglilingkod na kami sa iyo. Lord, grabe yung himala na tinanggap namin sa iyo. We have witnessed your supernatural work in our lives. At ang mga bagay na ito, O Lord, ay hindi pwedeng ikumpara sa anumang salapi sa ibabaw ng lupa. Tunay nga, O Lord, ikaw lang pag-asa ng buong humanity. Ikaw lang, O Lord, ang may kakayanan na magbago ng puso ng mga tao, ng mga pangulo, ng mga namumuno, Panginoon. Kaya nga, O God, we pray, nawa ang mensahe sa gabing ito ay mag-penetrate deeply sa puso ng mga nakikinig through the power of the Holy Spirit. That you may bless them, O God, open their eyes, open their ears, set them free, Father God, that they may receive the power of life you have given us. Through the power of the Holy Spirit, everybody say, Amen. Amen. Panginoon. Okay, so po pwede po ba mga kapatid na paki-open po ang inyong mga cameras? Yan, nakita ko yung aking kagandahan ng aking mga kapatid. Okay, Yeah. saglit lang po ha, kuha lang po ako ng mga blank spaces dito. So tayo po ay merong 49 na participants sa gabing ito. Okay, picture taking po. Ayan, naka-open lahat ng camera. Smile po. Yan. Okay, saglit po ah. 2 slides po tayo ngayong gabi. Okay, next. Next po, paki-open po lahat ng camera. Yan. Yan. Saglit po ah. Smile po. Yung iba, nahihiya pa rin magpahanggang ngayon. Okay, o baka naman nakatulog na. Sige, smile po. Yan. Maraming pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Maaari nyo na pong i-close. Sister, binibigay ko na po sa iyo ang mikropono. Yes, praise God. Napakaganda po ng